Yo, good morning everyone. Yeah, magandang umaga ng Sabado sa inyong lahat. Yeah, anyway, dito ako ngayon sa aking part-time job. So, papakita ko sa inyo kung itong farm na to, nagpa-part-time ako dito every Saturday. And then, dito ako nag-work dati. Ito yung minanage ko na farm. So organic broiler farm siya. Ito yung minanage ko before ako and then umalis ako dito, and then since gusto nung may-ari yung serbisyo ko, so nung naisipan ko bumalik kasi gusto ko nga namimiss ko magtrabaho sa farm, so bumalik ako dito. Tinawagan ko sila and then nakabalik ako. Anyway, I'll show you guys kung anong itsura ng broiler barn. Oh, this is an organic broiler barn. So, ngayon nandito tayo sa isang building, and then ito yung itsura. I'll show you kung ano itsura ng isang organic broiler farm. Anyway, sa entrance ito merong foot dip para sa mga bota. Kailangan ng foot dip siya, so lagayan ng patay na manok. And then itong farm na to is a double decker, so dalawang building siya. Yan, so ito yung hagdan. Ito yung second floor. So in this barn, bagong lagay pa lang to. So first day pa lang to ngayon. Yeah. So ito lumang barn ito. Yan, ito yung computer niya. Ito sa nagko-control ng sa light. Ito sa temperature. Yan lahat. Sa ventilation nandito. Kaya ito naman yung sa vent niya, yung bintana sa gilid. And then this is sa ilaw, control ng light. So minsan kasi and then may mga control dito. So yung lightning niya, so depende sa age ng manok. So ina-adjust ang lightning ng barn para sa mga manok, depende sa age nila, para ma-prevent yung overeating. So yung overweight sila. Yeah. So anyway, di-discuss ko sa inyo kung anong later on kung anong disadvantage ng overeating. Yeah, kasi may mga nutritional or may mga problema ding nagkakaroon din ng problema yung broiler kapag may nasusobrahan ng pagkain. So and then meron din target weights sa broiler. Anyway, so yun yung so dito nakaset yung temperature ng 32.5 degrees kasi ito yung brooding. So magi-start yung manok dito brooding, and then i-move siya sa baba. Yeah, so ito yung barn. Okay, so before we enter the barn, we need to knock first para ma-alert yung mga sisiw. Ibig sabihin, para malaman nila may tao may papasok, hindi sila magugulat. So yan. So dito tayo. Oops. Hindi kailangan mag-ingay dito sa loob kasi may standby mga sisiw. And then para hindi sila ma-stress. So first day pa lang nila, yun yung itsura ng mga sisiw. So sa brooding ginagawa to, hindi ginagamit yung lahat ng buong barn pag nasa brooding stage. So mapapansin nyo, meron siyang fence dun sa gilid, left and right na fence, and then para makonsentrate sila doon sa may malapit sa brooding and malapit sa feeder o pakainan. Kasi kung wala itong fence na to, nandun yan lahat sila sa gilid.
So hindi makakakain ng maayos yung mga sisiw, babagal yung paglaki nila. So ngayon gumagamit sila ng ang feed line nito is dalawa, and then dalawang water line lang din yung ginagamit kasi dalawang water line lang kasi hindi pa naman sila iinom ng maraming tubig. Yun ang purpose niya. And then meron din silang nalagyan ng papel. Yan, supplementary lang yan para malagyan doon ng feeds doon para kumain sila ng kumain doon. Yeah. So yan, yun yung mga day old chicks. And then ipa-flush ko yung water dito kasi the first day kailangan fresh yung tubig nila. Ipa-flush ko lang siya. Yeah. So kita nyo umiinom sila. Yun. Yeah, flush lang. Yan. Yan yung mga sisiw. Oh, what happened to you? Yeah. So ngayon kasi right now ang sisiw ngayon medyo maliliit gawa ng nagkaroon ng tawag dito bird flu nung nakaraan. So maraming breeder farm ang tinamaan, so namatay o nakinal lahat ng breeder nila. So ngayon nag-start pa lang ulit yung mga young breeder flocks na mag-produce ng sisiw. So kaya ganun, liliit pa yung mga hatch nila. Yeah. And then yeah, maganda dito sa organic farming, organic broiler farm, pag place ng sisiw, konti lang mortality kasi yeah, very active sila. Yeah. So ito yung loob ng barn. So meron silang hanggang stage 5 na farm. So sa brooding stage, ang kailangan lang gumana is stage 1 na farm, stage 1 na fan. So bali tatlo yan siya para konti lang yung hangin na papasok sa loob, so hindi sila mag-chill. Kailangan ma-maintain yung higher temperature sa loob para makapi natin yung kung ano yung, or para ma-meet nila kung ano yung heat requirements nila ng mga sisiw. Yan. Kasi pag during brooding, kung masyado mababa temperature, pwede sila magkasakit. Yun. And then yeah, magkukos ng problema sa mga manok, kasakit sila. Yeah, yun. So dun sa dulo dun, vent yung tawag dun, automatic yan pag nakaset yan. Pag bumaba yung temperature, o pag bumaba temperature, magkuklose siya, tataas yung mag-on yung brooder, ang tawag yung brooder, yung heater nila. Yan. So kung tumaas naman yung temperature, set point sa loob, temperature, mag-o-off yan, gagana yung mga fans. So yun. Yeah. Yan yung itsura ng brooding barn. Yan. Kalawala yung mga sisiw. Ito yung brooding. Yan. Itong farm na to, ang ginagawa nila, brooding sa taas, sa baba. Pag mag-age na sila 15-20 days, i-move na sa pababa. Lalagyan natin sa doon sa baba. So mamaya I'll show you, or sa ibang time or next week, pakita ko naman sa inyo yung dun sa growing barn dun sa baba. Yeah. So for the meantime, yeah, yun, ito lang yung sa brooding area muna tayo. And then itong mga to, itong fence, ililift yan, iaangat siya kapag nag-age na siya ng mga 10 days kasi para magkaroon ng rooms. And then tapos itong mga to, ibababa nito para dumami na yung painuman nila. And then nandun din. So ito lahat na to is, yeah, may mga winch siya, pwede rin siyang i-adjust dyan.
siya. And then yung sa vent doon naman automatic yun. Yan. So yun, ito yung brooding area, tinatawag. Yan. So kita niyo yung kulay blue na yun na drum. Yeah. Nandun din yung puti. Sa organic kasi, organic farming, required yan. So ang purpose niyan is toys o laruan ng mga sisiw. Doon sila nagan. So isa yun sa mga requirements sa organic broiler farming. Yeah. So yeah, I discuss ko sa inyo later or soon na. So soon yung anong kaibahan ng organic broiler farming sa conventional broiler farming saka yung RWA broilers. So RWA is raised without antibiotics. I will discuss that. Yeah, I will discuss that to you guys later. Oh, I will share that to you later. Yeah. So itong barn na to, maganda siya. So very active yung mga sisiyo. Yeah. So walang problema akong nakikita. So kanina chinek ko yung craft nila kung kumakain ba sila. So far kumakain naman. Maganda yung mga ano. Ang comment ko lang dito is maliliit yung sisiw. Yeah, hopefully mag-grow sila ng maayos. Yeah, ayun. So for the meantime, I hope kung may mga questions kayo or comments, just comment down below and paki-share na rin po and like ng mga videos ko na gagawin pa. Yeah. Maraming salamat and hanggang sa muli. Bye!